Nako mga sangkay, eto po, may balita po tayo tungkol dito kay Senator Bongo at Senator Bato. May malaking pasabog mga sangkay. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon, magandang oras po. At ito nga po mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon, itong tungkol kay Senator Bato at Bongo. Mukhang yayariin na mga sangkay anumang oras, dadamputin na daw po at dadalhin sa dahig. Kasama pala ito sa line-up mga sangkay, no? Kasama si Bongo. Akala ko si Senator Bato lang. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, tayo po ay 1.59 million subscribers na, no? Padami po tayo ng padami. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay. Ito, pag-usapan po natin itong patungkol po kay Senator Bato de la Rosa at Bongo na nanganganib di umano ngayon, mga sangkay. Ito po yung report. De la Rosa at Bongo posibleng sumunod sa ICC matapos ma-deny ang interim release ni PRRD. So bakit kaya mga sangkay? Si Bato ngayon, para po sa inyong kaalaman, hindi na po makita, hindi na po malaman kung nasaan. Nagtatago na raw. Next in line na umano, sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo para samahan si FPRRD sa ICC. Bukod sa kanila, 8 pa raw na individual ang posibleng haina ng arrest warrant Nako, sino kaya ito mga sangkay? Mga general ba ito? dahil sa umano'y madugong drug war campaign. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Bato de la Rosa, medyo sure ako eh. Kasi talagang co-perpetrator, walang iba yan, kundi yung chief implementer of the war on drugs, as admitted ang ama ng Tokhang. Kasunod ng pag-deny ng ICC sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, posible na umunong sumunod sina Senators Bongo at Bato de la Rosa. Ayun lang. Yari. Kayo mga sangkay, kasi since kayo ang nakakaintindi din sa mga nangyayari noon, ano sa tingin nyo, mga sangkay? Si Bato ba, talagang involved dito na malala, mga sangkay, at dapat po talaga siyang mapanagot? O di kaya itong si Bongo, may malaki ba silang papel dito sa nangyaring buno ni PBB, hindi pala ni PBBM, ni PRRD, laban po dito sa mga gumagamit at mga nagpapakalat na mga pinagbabawal na pulburo noon. Ano sa tingin nyo mga sangkay? Involved ba ang dalawang ito? Kasi ngayon, nagtatago daw itong si Senator Bato. Matatanda ang kamakailan lang ng paputukin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang umano'y arrest warrant ng ICC laban kay De La Rosa. Pero nilinaw na ng DOJ na wala pang natatanggap ang pamahalaan na certified copy ng umano'y warrant na ito. Oh, parang ano yun, parang binawi Hindi kasi nung una mga sangkay, talagang yun ang pasabog ni Senator Bato ng DOJ laban kay Senator Bato 'Di ba na itong si Senator Bato dadamputin na anumang oras, mayroon na daw pong arrest warrant, etc. Mga sangkay, sumabog po yun. Yun nga ang reason mga sangkay, na si Senator Bato de la Rosa ngayon nagtatago. Hindi na po mahanap. Yun po mga sangkay nangyari, hindi na po mahanap. Alam niyo, may mali din talaga yung DOJ. Dapat si Remulla noon, kasi siya pa po yung nakaupo sa DOJ noon as head. Dapat di mo na niya sinabi yun Kasi, parang sinabi mo ng tumakas ka na, magtago ka na. Bago pa dumating yung arrest warrant. Kita nyo ngayon, mga sangkay. Nasaan si Senator Bato? Walang nakakaalam kung asan siya.
'Di ba? Mga sangkay. So, talagang ano to, dikdikan ngayon ang pagtatago ni Senator Bato dahil nga po dito sa malaking takot niya mga sangkay dito sa ICC. Ayaw niya matulad sa nangyari kay PRRD. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, kung sakali, hiwalay na tatakbo ang kaso ni Senator Bato, kaya anuman daw ang maging resulta ng kaso ni FPRRD, wala itong magiging epekto sa isa't isa. Nako, loko. Alam niyo mga sangkay, si Trillanes po ang may kagagawan po na ito eh. Wala pong involvement dito si PBBM, actually mga sangkay. Balikan po ninyo kung sino ang nagreklamo na ito doon sa ICC, si Trillanes. Ang kaso, magmula nang pumutok ang balita ng isang arrest warrant umano ng ICC laban sa senador, tila no-show na siya sa kanyang trabaho sa Senado. Mhm. Pero dun sa kaso ni Bato, the ICC does not try cases in absentia. Whether in person or in spirit. Si Bato, if absent in person, no case can progress without him. Baka maipit hanggang issuance of the warrant of arrest. Noong administrasyon ni Duterte, si Senator Bato ang pinakamatagal na umupong PNP chief. Siya ang namuno sa pag-iimplementa ng madugong plantukhang na nakapagtala ng libu-libong kaso ng extrajudicial killings. Bukod kina De La Rosa at Go, ayon kay Attorney Conti, may 8 pang individual na maaaring mahainan ng arrest warrant. Yun yung sino kaya mga sangkay? May 8 pa raw eh. Ang dami pala nila mga sangkay. Redacted o burado ang mga pangalan nila, pero kinilala umano sila bilang co-perpetrators sa crimes against humanity charges laban kay FPRRD. Yung pinakauna is someone who is close enough. So redacted. Number 2 is a police officer, tapos appointed, and so forth. There are 4 parang police officers indicated there. There's 2 persons na hindi police pero appointed. Nako. And curious ako personally dun sa number 7, si close friend. Close friend. Sino yun? Si close friend. Amy Marcos? May ganun eh. Close friend na hindi, yun lang yung qualifier. Ayon kay Attorney Conti, 8 taon ang average duration ng mga pagliliti sa ICC. Tagal. Pero umaasa raw ang pamilya ng EJK victims na 2 taon lang ang itatagal ng pagliliti sa dating Pangulo. Sa kasalukuyan, nakabinbin pa raw sa pre-trial chamber ang desisyon kung fit to stand trial si Duterte. Wala pa ring final schedule kung kailan ang confirmation of charges niya. Sa December 5 next week, deadline ng experts' opinion on the fitness to stand trial. Pero dahil ito ay legal consideration at hindi simpleng medical issue, may pagkakataon pong mag-comment yung prosecution, defense, even yung victims ng December 12. Pero malamang sa malamang, January na po ito mapagpapasyahan. At sa earliest, so nakikita po namin, February, posibleng mag-resume or ma-reschedule yung confirmation of charges hearing. Kaya po, para sa amin, kung ano't ano man, 2026 ang simula ng bakbakan patungkol sa kaso ni Duterte. Lumutang din ang usapan kung posible pa Tagal ng proseso, mga sangkay, no? bang mapalitan ang legal counsel ni Duterte ng kanyang dating spokesperson na si Harry Roque. Ayon kay Conti, desisyon na ng pamilyang Duterte kung ikukonsidera nila ito. Pero dahil sa mga kinakaharap nitong sariling legal battles, baka raw maging disadvantageous ito para kay Roque. Humaharap sa kasong qualified human trafficking si Roque kaugnay ng Pogo Scam Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Kinansela na ng DFA ang passport ni Roque at pending na rin ang red notice request ng pamahalaan sa Interpol. Para sa So, mga sangkay, yan po ay mahalagang impormasyon, no? Si Bongo. Ano sa tingin nyo dyan?
may direktang involvement kaya si Bongo. May isa doon mga sanggay, very na-curious ako. Ito daw po ay malapit kay PRRD. Sino kaya yun? Si VP Sara ba? Ang dami pala nila mga sanggay. Akala ko si ano lang, itong si Tatay Digong, then next in line si Senator Bato, then wala na. Pero mga sanggay, marami pala itong naka-line up. Ang bihirang Trillanes yan, mga sanggay. Ulitin ko, si Trillanes po ang may kagagawan po niyan. Ang nangyari lang, mga sangkay, kasi ang disadvantage na nila PRRD kasi pinabayaan po sila ni PBBM. Napuno na rin siguro si PBBM kasi kakabanat po sa kanya. Inaisip niya siguro, mabuti na lang siguro kung pabayaan kita sa ICC since pinaghahanap siya. Ayun, mga sangkay, nandoon na po ngayon. Well, ano po ang inyong opinion tungkol dyan? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Sangkay Revelation, hanapin nyo po ito sa YouTube. Pag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.